Minsan, ang mga pagkakamali ang nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa. Kaya kung nagkamali ka man sa simula, okay lang yan. Marami pa naman ang pagkakataon. Ang mahalaga, patuloy kang nangangarap para sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Napasarap yung kwentuhan namin ni Lemuel sa apartment niya. Di ko na nga napansin na hating gabi na nung matapos kami. Kaya pag uwi ko, tulog na sila. Hindi na ako kumain. Busog na ako eh. Kaya diretso na ako sa silid ko na napakadilim. Tapos eto, diretso higa lang sa maliit na kama. Gusto ko sanang buhayin ng ilaw nung pumasok ako sa silid ko. Kaya lang, nakakahiya dun sa kasama ko. Baka sabihin niya na bastos ako. Kaya, di ko na lang binuhay. Gusto ko pa naman sana siyang makilala. Pero, bukas na lang siguro. Kaya naman, sa paglipas ng napakahabang gabi, nagising na lang ako dahil sa parang tila ba naririnig ko ang boses ni Mama. At taba, gagi, anong ginagawa ni Mama dito? Kaya ito, mabilis ako nagtungo sa may gate at pinapasok ko kaagad si Mama. Pero may napansin ako. Sino kaya siya? May nakita kasi akong lalaki na may hawak na walis. Siguro, hardinero ni Aling Yoli. Moreno ang kulay niya, tapos matangkad. Pero, di ko naman siya pinagtuunan ng pansin. Pero bakit ganun? Simula nung makita ko siya, lagi na lang akong napapalingon sa kanya. Kaya lang nung makausap ko na si Aling Yoli, nahihiya ako. Kasi hindi pala siya hardinero. Siya pala yung kasama ko na nasa kwarto. Nakakahiya. Inutusan ko pa naman siya. Kaya eto, kinausap siya ni Mama. At pagbalik ni Mama, kasama na niya yung lalaking yun. Anak, Francis, si Eddie pala. Sige na, magkamayan kayo. Sorry Eddie, akala ko hardinero ka. Okay lang, wala namang issue sa akin yun, Francis. Oh ayan, okay na. Magkakilala na kayo. Alam mo ba Eddie, hindi pa nagkakajowa yung anak ko. Virgin pa yan. Masikip na masikip. At sabi ko sa kanya, bawal magjowa. Mama, ano ba yung sinasabi mo? Anak, ipinagmamalaki lang kita. At saka mukhang mabait itong si Eddie. Kaya simula ngayon, pababantayan na kita sa kanya. Mama naman, malaki na ako. Kaya ko ng sarili ko. Nako anak, kahit malaki ka na, mas alam ko ang makakabuti para sa'yo. Ay nako si Mama. Kaya ito, sa paglipas ng mga oras, andito lang siya. Kakwentuhan si Eddie habang ako nasa kwarto. Nakahiga sa pink na kama na parang Disney princess. At eto, mukhang uuwi na si Mama.
Pumasok na siya sa silid ko at naupo sa gilid ng kama ko. Anak, alam mo, mabait si Eddie. Ano naman mama kung mabait si Eddie? Wala lang anak, basta mabait siya. Mama, huwag ka nang mag-alala sa akin ha. Kaya ko ng sarili ko. Anak naman kasi, paano hindi ako mag-aalala? Ngayon ka lang napalayo sa akin. Mama, huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin na hindi maganda. Mag-aaral akong mabuti. At promise, di ako magpapasaway. Sige anak, basta magpapakabait ka. O siya, uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ng papa mo. Hindi niya kasi alam na umalis ako. Mama, pasaway ka. Tara na nga, ihatid na kita sa sakayan. Kaya ito, lumabas na kami ni Mama. At aba, bago siya sumakay ay may paghalik pa sa noo ko. Ay nako. Kaya ito, pagbalik ko sa dormitoryo, dumiretso lang ako sa silid ko tapos nahiga ako sa pink na kama ko. At si Eddie, ayun, nakahiga lang din sa kama niya. Nakapikit ang mga mata. At ewan ko ba kung natutulog siya. Nakatitig nga lang ako sa kanya ngayon. Ang ganda ng kulay niya. Moreno samantalang ako. Maputla, parang labanos. Pinalaki kasi ako ni Mama sa gluta. Gusto ko sanang kausapin si Eddie. Kaya lang nahihiya ako. Kaya ito, nagiging tahimik na lang din ako. At aba, nakita ko siyang naupo sa kama na nakatingin sa akin. Bakit? Wika ako. Wala lang. Pero, tomboy ka ba? Naguluhan ako sa mama mo eh. Kasi puro nakabestida yung mga picture mo na pinakita niya sa akin. Pasensya ka na kay Mama pero lalaki talaga ako. Uy, talaga ba? Yung totoo. Okay lang naman kasi sa akin kung hindi ka straight. Bakit Eddie? Dahil ba pink ang lahat ng nakikita mo? Kaya ganyan ka magtanong? Oo, Francis. Sorry naguguluhan lang kasi ako sa'yo. Eddie, alam mo, para di ka maguluhan, tara, samahan mo ako. Saan tayo pupunta, Francis? Doon, sa kababata ako. Okay, sige. Wika ni Eddie. Kaya ito, lumabas na kami sa silid. At aba, si Aling Yoli. Nakita namin na may inaayos na eco bag na itinupi niya. Oh, saan kayo pupunta? Wika ni Aling Yoli. Lalabas lang po. Wika ako. Sakto, lalabas din ako. Samahan niyo ako. Oh, pakitago nitong eco bag. Huwag niyong iwawala yan kasi diyan nakasalalay ang kalam ng sikmura natin. Wika ni Aling Yoli. Nagkatinginan kami ni Eddie dahil sa sinabi ni Aling Yoli. Tapos naguluhan ako. At eto, isinama kami ni Aling Yoli. Hindi ko alam kung saan kami tutungo. Pero, bahala na.